Hello mga idol, good morning. Ito yung ating talong. So kung makita niyo po before, ito yung ating na wipe pruning na talong at saka ito yung hindi na wipe pruning. So kung ma-compare natin, sa dami ng bunga ito harvestin natin, mas maganda pa rin yung naka wipe pruning, even kaunti lang yung sanga sa ilalim. Pero pagdating sa taas, yan oh, sobrang dami niyang sanga sa taas at saka matitibay. Pero dito sa hindi naka wipe pruning, tingnan niyo po. Ito yung hindi natin na wipe pruning na linya hanggang doon. Kung mapansin nyo po, pandak siya compare dito sa linya na naka wipe pruning na mataas. So hindi natin na maintain. May mga white flies din siya, pero yung sanga niya, oh, imagine mo kung titingnan nyo po, supposed to be ito yung Y nya, ito yung natatanggal natin, pero dahil hindi natin natanggal, maliit din yung kanyang main na sanga. Pareha sila ng sucker niya, kaliit lang. So hindi siya ganoon ka dami, pero ang bunga niya almost same lang sila. Yun nga lang, kapag tumanda na ito ay maliit siya kasi ito madadapa din ito siya later on. So meron tayong fruit borer, oh. Madadapa kasi ito later on. Ang mangyari, ito siya na lang ang matitira kung magka-cutting tayo nito. Unlike dito na hindi siya madapa, marami siyang sanga. So yun ang kagandahan ng hindi tayo nakapag-spray kasi dalawa na yung borer natin. Diyan muna. Yan, kung mag-compare nyo, ito yung iniwan natin, masayangan tayo na tanggalin. So sucker siya, pero nag-wipe pruning po tayo dito, oh. Yan, tinanggal natin yung mga sanga dito kaya malaki siya. Pero ito naman po, kung makita nyo po, oh, matitibay siya. Yun yung kanyang kagandahan. So para sa akin, kung conclusion ko, sayang siya tanggalin yung mga wipe, yung mga suckers below sa Y. So dapat ipupruning po siya. So ito ang magiging resulta niya, oh. Kaya matitibay, although second harvest pa lang natin to, ka-harvestin po natin lahat. Medyo marumi nga lang siya dahil maliliit pa yung okra natin ito. Hindi pa siya natin ma-sprayan ng tick-borne. Antayin muna nating makabuelo. Ito, oh, tinamaan na siya ng white flies. Ayun, oh, ang dami, oh. White flies. Ito, yan, ganyan din. So maybe sa next practice natin, ito yung ating ipapractice, yung white pruning, kasi mas maganda yung white pruning. Harvest muna tayo dito. Ubusin natin, harvest lahat ng medyo malaki kasi mag-i-spray tayo. Yan. Yan mga idol, ito yung ating na-harvest sa ating more or less 40 punuan na talong. Oh? I think mga 5 kilo po ito siya mga idol, oh. Libre na yung ating ulam pang torta, pang sabaw, or lagyan din natin ng itlog. Napakaganda ito. So kaya naman marami pa talaga mga idol ang tawag nito, nagwa-wipe pruning kasi maganda po ang effect ng wipe pruning. Although yung hindi naka-wipe pruning mas mag-bear ng maraming bunga, pero sa structure ng talong mas maganda, mas mataas, mas matibay talaga yung naka-wipe pruning. So ito before, after ko ma-wipe pruning, sobrang payat sa tingnan, parang ang liit na lang tingnan. Pero ngayon na nagbunga na po siya, maganda po siya tingnan compare dito, ho. Tingnan niyo po. Mga pandak ang hindi na wipe pruning. May isa pang bunga ito. Yan. Oh, pandak dito ang hindi naka-wipe pruning, kung makita niyo po, versus dyan. Yun lang, maraming white flies dahil I think mag 1 week na tayong walang spray dito. So after harvest natin, isprayhan naman po natin for white flies at saka trips, kasi ito ata, ano ata to siya ng trips. Damage ata ng trips. Pero may mga fruit borer tayong nakuha, 3. So isprayan din natin yung fruit borer para hindi na siya magbalik. So yung medicine natin, kung ano yung na-spray natin before, ganoon din ulit kasi backward lang naman to. Hindi na kailangan natin mag-alternate. So maybe later on na, kasi
nagpo-pollinate pa yung mga bubuyog dito sa area natin. Yan, yun lang mga idol kung ano yung kanyang comparison. Maraming salamat. Happy farming!